Diyos marhay na aga po sa saindo mga tugang, tawag para sa mga kakasalon. Enot na tawag, si Francis D. Gamalo, 28 anyos, soltero, kan Jacob Extension, Liboton, Naga City, aki ininda George Gamalo Jr. asin Francia Dacer. Buot mag-agom kay Jean Frances D. Ginto, 27 years old, Daraga, kan San Marcos, Camaligan, Camarines Sur. Aki ininda Rique Ginto asin Maria Dulce Durante. Ikaduwang tawag, si Ivan E. Borja, 28 anyos, soltero, kan La Purisima, Tinambak, Camarines Sur, aki ininda Antonio Borja, asin Merly Evangelista. Buot mag-agom ki Crislin Abordo, 27 anyos, Daraga, kan Olag Pequeño, Tinambak, Camarines Sur, aki ininda Elmer Abordo, asin Esther Camalia. Si Melesio B. Cantorne, 35 anyos, soltero, kan Zone 1, Santa Cruz, Kipayo, Calabanga, Camarines Sur. Aki ininda Jose Cantorne, asin Siliem Bustamante. Buot mag-agom ki Jonah Reynas, 31 anyos, Daraga. Kan Concepcion Pequeña, Naga City, aki ininda Nicolas Clidoro, asin Esmerald Evangelista. Si Mac Francis R. Ocbian, 30 anyos, soltero, Canbalatas, Naga City, aki ininda Emmanuel Ocbian, asin Leticia Rule. Buot mag-agom kay Maria Cristina Dominguez, 30 anyos, Daraga, aki Danilig Gainsa, Camarines Sur, aki ininda Vicente Dominguez, asin Lilian Gonzalez. Si Eric B. Demdam, 32 anyos, soltero, kan San Rafael, Cararayan, Camarines Sur. Aki ininda Efren E. Demdam, asin Esther D. L. Bue. Buot mag-agom ki Joseph R. Saut, 32 anyos, Daraga, kan San Rafael, San Pascual, Burias, Masbate. Aki ininda Felipe Saut, asin Dioselita Rosales. Si Mark Anthony Daluro, 29 anyos, soltero, kan Peña Francia, Naga City, aki ininda Ruben Daluro, asin Marily Morico. Buot mag-agom ki Chriselle A. Villamor, 27 anyos, Daraga, kan Suwa, Camaligan, Camarines Sur, aki ininda Nelson Villamor, asin Evelyn Altar. Asin si Mark Anthony. Kung si man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibininda kan banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa opisina kan satuyang parokya o magdulok sa satuyang kura paroko. Salamat po. Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang maheherakon asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa mong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan nalilingya kami nin may pagkamuot. Asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingowa sa paghanap ni bulong, asin sa pag-adal kan paglakop ka ining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghingowa, nagamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaluan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghingowa,
para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod, ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunya na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos marhay na agaliwat sa indo mga tugang, ngunyan ikaduwang Domingo nin Kwaresma. Ang tema kan satuyang selebrasyon, iyo ang pagbabago sa paagi kan pagpamibi. Sa panahon nin Kwaresma, inaapudan kita gabos, napakusugon niyato ang satuyang pagpamibi, tanganing mapasatuya ang bagong buhay. Ang kamurawayan na masaksihan sa transfigurasyon, mapapasatuya man kundanay ang satuyang pagpapamibi, asin pagpapakamatanos. Ang satuya pong selebrasyon, pangingenotan ni Reverend Father Danilo Aiza Actuason. Matindog na po ang gabos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, ang kagurananta, pagkamot kan Diyos, asin ang pagkasamaro kan Espiritu Santo, mapasin gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, ako ang tans na magsalan, tangan magkano kita magdulot, ka mga balang misteryo. Sa itong ikaibas to, mga pamiibi, ang nangyaring gera sa Ukraine. Madi kita para sa mga biktima kan gera. Pangadya ta mga lideres kan nag-iiriwan na nasyon. Magibabaw lugod ang pangapudan kan Diyos, magdanay ang katininungan. Sunodon ang katininungan. Gadon ta mga intention sa tuwit na Beren Maria. Siniman, pasabangan lugod sinda kan Mala Diyos sa pagin ni Beren Maria, pundo ang iriwal ang garadanan. Sunodon ang katininongan. Mga di kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanakasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibasin, sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, dana na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagaranantan Diyos. Maherak malagod sa tuan Diyos na makakamhan,
asin pakapatuhadan sa mga salan, durang kita sa buhay na diyang sagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibi kita, idok ang payo. O Diyos, nagtugon ka sa mo, na hinanyugon ang padangat mga aki. Pagkaniguang pabasugon kami sa buot kan sa imong tataramon, tanganing huli sa malinig na espiritu na pakasabot, mag-umag kaming magmansay kan sa imong kamarwayan, uli ka si Kristong kaguranan niyaman sa imong aki, na kaibamong nabubay sa nagade, sa pagkasarok ang Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanunang mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ipinahayag kan Diyos ang mga tataramo na ini kay Abraham. Sa imong kapag-arakian, itatao ko ang daga na ini, puon sa salog nin Ehipto, sagkod sa dakulang salog. Ipinaabot kan Diyos kay Abraham ang sa iyang pagmangno sa iyang mga kapag-arakian. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Si Abraham ilinuwas nin kagurangnan asin sinabihan, tumingkalag ka sa langit asin bilanga ang mga bitoon kung mabibilang mo. Dangan idinagdag, magiging siring kaayan ang sa imong aki. Si Abraham nagtubod sa kagurangnan asin ini ang sa iyang naging katanosan. Dangan nagsabi sa iya, ako ang kagurangnan na nagpaa sa imo, hali sa Ur nin mga Kaldeo, nganing masadirihan mo ang daga na ini. Alagad si Abraham nagsabi, Diyos na sa kong kagurangnan, paano ko maaraman na ako ang magiging kagsadiri kan daga na ini? Sinimbag din kagurangnan, darahas ako ang baka na may 3 taon, salampati asin ugbonin salampati. Inigabos dinara ni Abraham, binaraak asin pinaghampang ang mga kabaak, alagad ang mga gamgam da ibinaak. Mga uwak buminaba sa mga bangkay asin binugaw. Pagsulnop kan aldaw, nangaturog na hararom si Abraham asin inabutan nin takot. Kansulnop na an aldaw asin madiklom na, nahiling ang sarong umong nag-aaso na pinagbaranga. Kan aldaw na iyan ang kagurangnan, nakipagtipan kay Abraham asin nagsabi, sa mga aki mo, itatao ko ang daga na ini, poon sa salog nin Ehipto, sagkod sa dakulang salog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kung ilaw asin kaligtasan. Sa tuya pong aawiton.
Kan kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan, si Isay an sa kong matatakotan. An kagurangnan paalawanin sa kong buhay, sa kiisay ako matatakot. Kagurangnan pag-apod ko, ansa kong tingog danguga. Mahera ka asin ansa kong pamibi simbaga. Dapit sa imo an puso ko nagsabi, hanapaan sa iyang lalawgon, sa imong lalawgon kagurangnan, an hinahanap ko. Aram ko na an pagkamarahayon an hinahanap ko, sa kuyang mahihiling sa daga nin kagurangnan, maglaom sa iya. Magdanay, pasarigon an puso, maglaom sa kagurangnan. Minawot ni San Pablo na ang mga taga-Filipos makarayo sa mga maraot na gawe. Buot niya na sinda magsarig sa kakanon na hali sa langit, bako lang itong kakanon sa hawak o mga kinabanon na bagay. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, mag-arog kamo sako. Aroganindo itong mga nabubuhay, susog sa modelo na uya sa samo. Dayaday na sinabi ko na sa indo kaidto, asin ngunyan may luha na sinasabi ko sa indo giraray, kadakol ang nabubuhay na mga kaiwal kan krus ni Kristo. Sinda talagang mapapakaraot. Ang kakanon sa indang gigibuhong Diyos, ipinapaabaw-abaw ang bagay na dapat ikasupog, pinapahalagahan ang mga bagay na kinaabanon. Alagad kita, langit ang satong banwaan, asin hale sa langit, madatong ang paratubos na satong hinahalat sa Jesukristong kagurangnan. Siya ang maliwat kaining satong makaherak-herak na hawak. Gigibuhon niyang mamurawayon, arog kan sa iyang hawak, sa bagsik kan kapangyarihan na sa iyang ginagamit, sa pagsakop kan bilog na linalang. Kaya mga tugang kong minamahal asin namumutan, sa kuyang kaugmahan asin sa kuyang korona, magsarig kamo sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
Ang kaguranan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ipinag-iba ni Jesus si Pedro, Juan, asin Santiago sa bukid, tangani magpamibi. Kan siya nagpapamibi, ang siyang lalagon nagbago, asin siyang gubing nakintab sa kaputian. Dahangan nagpailing ang duwang lalaki, si Moises asin si Elias, na nakikiulay-ulay sa edapit sa mangyari sa iya duman sa Jerusalem. Si Pedro asin ang mga kairiba nangaturog sa tungka, alagad nagimata, asin nahiling ang kamarwayan ni Jesus. Asin ang duwang lalaki na kaiba niya. Kaya mga ini mahalik na. Kan ini maghalik na, si Pedro nagsabi kay Jesus, Maestro, maripa digdi na sa nakita, mapagibo kita ning tulong harong-harong, sarot sa imo, sarot kay Moises, sarot kay Elias. Aram ni Pedro kung ano ang siyang sinasabi. Mantang ini, sinasabi niya, may dominatong na panganuron na katawb sa inda. Natakot sinda sa laog kang panganuron. Asinhali sa panganuron, sarong tingog nagsabi, ini ang saking aki sa kuyang pinili, himatea nindo siya. Pakataram kan tingog, si Jesus na sana sa inang nahiling. Ang mga disipulos ay nagtaram, ay pinag-usip sa kisayman, ang sa inang nahiling sa oras na ito. Maray na brata, kansto ang kaguranan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ngunyan pong ikaduwang Domingo, kan panoning Koresma, may saro sa ng tema ang mga babasahon niya to. O sa inot na babasahon, istorya kay Abraham. Si Abraham inapod na Father of Faith. Ang Diyos nakipagtipan kay Abraham. Inapod si Abraham, o kan siya, 75 years old na, inapod siya duman sa daga niya, sa Ur. Magdumang kang niya sa daga na pigtatagama ko sa imo. Naglakbay siya duman. Asin duman, pigpanugaan siya yung Kanaan. Pigpanugaan siya ang sa imong yang kapag-arakian, maglabi pa sa mga kabituon sa langit, labi pa sa mga baybay sa kadagatan. Asin, nagtubod si Abraham. Kaya, nakipagtipan ang Diyos, susurugon ko ngayon banwaan ang maghali sa imo. No? Okay, si Abraham, binagungani kan Diyos ang sa iyang pangaran, not Abraham, kinibong Abraham, Father of Faith. Asin yung mananggad si Abraham, bako siya na naging ama kan pagtubod, o kan banwaan kang Israel. Sa ngunyan, si Abraham iyon ang ama sa pagtubod, Father of Faith, ka mga Kristiyano, siriman ka mga Muslim. Kaya sabi kayan, labi kang populasyon, kang kinakban, nagtutubod kay Abraham, pigsususog ang siindang pagtubod kay Abraham, na yung nakipagtipan sa mga Diyos. Ikaduha sa iduhang babasahon, sabi ni San Pablo sa mga taga-Filipos, sa imo ngayang, an sa tuyang langit, an sa tuang banwaan, asin hali sa langit, madatong ang paratubos, na sa tuang inalat, sa Jesu-Kristo ang kaguranan, siya ang maliwat, kaining sa tuang makarak-herak na hawak, gigibuhon niyang mamarwayon, arog kan sing hawak, sa bagsik kan kapangyarihan na siyang ginagamit. Sa Ebanghelyo, iyo ang transfigurasyon ni Kristo, nagbago si Kristo. Sabi sa to ni San Lucas, ang sa iyang gubing nagkintab, o ang sa iyang lalagon, nagkaroon naging arog kan saldang. Ang tema pala niya to, mga tugang, halis sa mga babasahon, ang pagbabago.
transformation. O kung si Kristo ang sa iyong pagbabago inapod, transfiguration. Ang pangalukan man sa tuya, mga tugang, transformation, pagbabago kan lambang saro sa tuya. No? Ngunyan ang panoning Kwaresma, yan man ang tema sa tuya. Ang pagpuon kan Kwaresma, kan Ash Wednesday, saro na sabi, pigtugon sa Indo, kan pigkrusan kamo sa abo, nin abo sa agon Indo, magsulsol, asi magtubod sa Marina Bereta, magbago, magtalikod sa kasalan. Inilugod, transfigurasyon ni Kristo, pagbabago, o bako sa nakan siyang isura, o nahiling, kan tulong apostoles, ang pagka-Diyos ni Kristo. Magtaw sa tuya, nin inspirasyon. Sabihon, tawang kita ning dagdagan ko sa buot. Tanganing, henot magibo kita ning marhay. Ikadua, magtalikod kita sa kasalan. O may taong perfecto. Labang tao may pagkukulang, may kapabayaan, may kakulapusan, may karatan. Yan ang pangalukan sa tuya sa panoning Kwaresma, talikudan ang kasalan, magbalik sa Diyos, magbago. Sabi ni San Juan sa siyang surat, ang sarong taon sabi mo siyang kasalan, putikon ang taong iyan. Kung kayang ani nagdigdi si Kristo sa kinakban, tanganing tubuson ang tao sa kasalan, tanggabos ang tao para kasala, maliban kay Beren Maria. Na. Asin, o bako lang, pig-alo kita, kang panoning Kwaresma, magkusog buot kita, magkaigwa ning resolusyon, magpadagos, magibo kang maray, magtalikod sa kasalan, magbago ka mga maraot ugali, maraot na gawi ita, magkaigwa kita ning aspiration, paglaom, o ang pagibo niya to ning maray, minsan masakit, igwang kabulusan yan, sabi nga ni kasatuya, lambang sakripisyo, lambang penitensya, may kapantayan na benepisyo. Blessing kang man Diyos. O maglaom kita, ang pagibo niya to ning karahayan, bako siya na may balusyan, o digdi sa kinakban, may balusyan sa buhay na dengasag koran. Ayan ang magiging dalan niya to sa pagkamit ang talangan destino ta sa buhay ta, bako ang kinakban, bako siya ng Kampo Santo, kundi ang langit, ang pakisamaro sa mana Diyos. Asin iya magibo ta, kung kita man aro kay Kristo, magsunod sa gawit ning cross, the way of the cross. O si Kristo, pinaagi niya ang pagtubo sa tao, o sa pagpaasa niya kang krus, sa pag-ako niya kang krus, kita man pagkaalok, kadaklan na beses, gusto ta ko ta na, permisa na kitang komportable, permisa na kitang kontento, permisa ng maugma, magayagan sa tuyang buhay. Alagad, o kita, o sa pagpapamibit niya to kang Santo Rosario, itutugdoan kita dyan, apera na igwang maugmahon na mga momento sa buhay ni Kristo, igwaman, mamundo ng pangyari. Yan ang pagpasa ni Kristo sa kang krus. Asin alagad, kung tataw kita mag-atubang man, mag-agod kan, ako sinang, kung gaya kang kaugmahan, kundi kasakitan, kamundoan sa buhay ta, igwaman palang kitang kamarwayan. Simagi niya to lugod ilaw, o sa buhay ta, ini makatugdan sa to ni Kristo, ini mga grasya, mga bendisyon iwinala sa to ni Kristo simbahan. Yaon simbahan ang yaman ni Kristo. O kay mga sakramento, ang pangkontra, ang paghalik kang kasalan, yan, sakramento ni pagkumpisal. O kaysa mabot na Lunes Santo, Martes Santo, kakigwa naman ng recollection, Holy Retreat nga ni. Yaon dyan ang pagpakumpisal kan sa mga padi. No? O kaya, enot, inilugod, transfiguration ni Kristo, pagbabago, transformation, bako sa naman ng makapabago kang sa tuyang sadiri. O kita, kundi kita man, igwang kapasidad, igwang kakayahan,
magpabago kan sa tuyang syudad. Kita palan inaapod transformers of society. Nagdadangan eleksyon. May kasabihan, nabantog ka mga panahon, ang kasabihan, tama na, sobra na, palitan na. No? Nahiling ta ang karatan kan politika. Nahiling ta ang mga maraot na nagpapadala ng isang nasyon. Okay, sabi ng isang arsobispo, ang eleksyon bako sa ng political choice. Bako sa ng pagpili ta ka mga politiko, mga mamayo kan isang banwaan, kundi moral choice iyan. Ang nagdadanga na eleksyon, pagpili kan marahay, kan maraot. Pagpili kan mga korupto, mga traditional politicians. Pagpili kan mga, sabi kan isang arsobispo, mga leader, nang ang sa indang urog kaisipan, kamabutan, ang karayang kang gabos, common good. Kaigwa kita, ning gamiton taan sa tuyang kapasidad, gamiton taan sa tuyang kakayahan, magbago kan sa tuyang susyudad. Sinyan, mangyari sa nakon, magiging aware kita, fully awake, sabi nga kayo sa tuyang, kung kita fully awake, buat sabihin haramta ang mga nangyari sa tong syudad. Midbidtaman ang mga politiko nga mga kandidato. Haramta kung sa'y korupto sa inda. Haramta kung sa'y ang mga putikon sa inda. Haramta kung sa'y mga nagkukurakot sa inda. Bako na sa tuwing personal na kaisipan sa na kamautan ang mga ibabaw sa eleksyon. Magmalasakit kita sa itong banwaan sa mga kakinta o kay mga hobenista o sa mga masunod na anom na taon. Dahil na kita magpabaya. Ang ibabaw na naman ang mga politiko na may kaisipan kundi sa diri sa naninda. Pagpayaman sa na, pagtamaso sa na kan kapangyarihan, pag-abuso kan sa nangaling kapangyarihan. Lagad yan mga tugang, mga gibunyato, yan magikitang fully awake. Aware kita, vigilant kita. O dahil na kita magpaloko, dahil na mangyari, na sa naman pipilion, magbabasang-basang, kan diretso kan tao, magplaplander, maghaabon kang kaban kan stong banwaan, o mag-abuso nga ni kang kapangarininda. Asin mangyari sa na yan, kung kita magtatao man ng panahon sa itong sadiri, magkaigo kita ng inapod discernment, pagurupurop, pag-atid-atid, pagtiritimbang, o kan diretso ta, o kan mga napipresenta sa tuya, kan mga issues, kan mga bareta, o isipol niya ito ang mga fake news. Isang rog kayan, atabang lugod kita kan Diyos, yan, magpapamibi. O si Kristo, nangyari sa iyang transfigurasyon, kan siya nagpapamibi. Ang pamibi kay Kristo, may linyato sa lambang importanteng okasyon sa buhay ni Kristo, nyaon siya pemis pagpapamibi. Kita na magkakaigwa ng importanteng maray na pangyari sa tuyang nasyon, kita na inapodan mga transformers of society, magkakapabagon sa itong syudad, magrani kita sa Diyos, magpamibi kita sa Diyos, pasabangan kita ng Espiritu Santo, tabangan kita o maggamit kan tama na kan sa itong paurugan sa tuyang konsensya. Ang konsensya, yung dyan ang Diyos. Yung ina sa apod kang konsensya, little voice of God. Ang Diyos parating natataram sa tuya. Lagad kayo pang kaya magtao kita ng panahon sa Diyos. Magdango kita sa mga Diyos. Dahil kita pakasibot kan mga kadakol na kasibutan tanga sa kinaban. Taon niya to ng panahon parati ang mahal na Diyos tuyang buhay. Tawan tanganin dakulang parte dakulang panahon ng Diyos sa buhay ta. Ang Diyos managod-lugod magiya sa tuya. Tanganing magkaigwa kita ng transformasyon. Sa dirita asin sa tuyang banwaan. At tindog na kita sa awitan na tutubod ako.
Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalangkan langit asin daga, asin ki Heso Kristo, aking bugtong niya. Kagurahanan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin inilubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinahabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Sa bukid nin Tabor, nagsabi ang Ama Jesus, "Ini ang namumutang kong aki, himatea nindo siya." Bilang mga namumutan niyang aki, masarig niya itong idulot sa iyan sa tuyang mga pangipo. Ang sa tuwang simbag, kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an pamayo kan simbahan, magbanaag kan mamumuton na presensya ni Kristo sa saindang mga paarog. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa laog kan Kwaresma, ikapahiling niya to an kamurawayan kan Diyos sa satuyang mga marahay na gibo, asin matinaong paglimos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga yaon sa tunay na katibaadan na malagalag sa tamang dalan, huli kan sa indang mga kakundian, makagamiaw na sinda may hiras sa kamurawayan, susog sa panuga kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an gabos na naghehelang asin mga biyadi, makapaksan kan sa indang mga krus na may kusog buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namumutan niya tong gadan, makahiras sa kamurawayan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sumayang Ama, ako ini mga pamibi na dinudulot mi sa pagtubod. Panuan sumayang puso kang pagkamot mo, asin padanayon mo kaming maimbot sa Ebanghelyo ni Kristo na sa mong kaguranan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot.
po. Magpamibi kamatugang, tanganin sa kon, sinsunong atang, magkanigo ako ng Diyos amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan namin ibig kami, na inin sakripisyo, maglinig kan sa may mga kasalan, asin sa pagselebrar kan Piesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag, kan sa mga paratubod, uli kay Kristo sa mong kaguranan. Amen. Ang kaguranan mapasindo, Asin sa saimong espiritu, taas ang mga puso. itinaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tuyang kaguranan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa nakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imong kaguranan. Wala na Ama Diyos na makakamanading sa koran, uli kay Kristo na sa mong kaguranan. Tapinatanidan ang mga disipulos kan sa iyong kagadanan. Siya nagpahiling sa inda, sa banal na bukid kan sa iyong kamarwayan. Tanganin pati sa mga pagsaksi kan tugon asin mga propeta. Ipasabot na huli kang pasyon, makakamtan ang kamarwayan ng pagkabaliwat. Kay kaiba kami bertuda sa kalangitan, padagos kami nagsisilbra sa imong saraga, kan sa imong kadakulaan, ding untok na nagrorokyaw. Ano kan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, haladan an minagigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kaguranan kanagad-an banal, urabod ning gabos na kabanalan, kaya in mga atang namimibig kami, pabanala kanambon kan sa Espiritu, tanganin para sa maging hawak asinugo, kan sa mga kaguranan na si Jesucristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaliban sa god sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat, binak ini. Asin tinaos disipulos na sabi, mag-ako ka mo gabos, sin makakan ka ini, tinis ko yung hawak, na dudulot para sa indo. Siniman pagkapamanggi, pagkunyaman ng kalis in garari pagpasalamat sa imo, tinaos disipulos na sabi, mag-ako ka mo gabos, sin mag-inam ka ini, kaining kalis kan sa kuyan dugo, kan bago as inday na natipan, napapabuloson para sa ingasin para sa dakol, sa pagpatawad ka magsalan, ini pag-ibunindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo ng pagtubod. Kagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdato.
Kaya kami nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabaliwat, nagdudulot sa iyong kaguranan kan tinapay ng buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimara kami nag-aarang na kami napapakinabang kan haba kasinugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Garon na makaguranan ang simbahan na kalakop sa bilin kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaya ba kan sa mga papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siriman, garon na sa mga pagkaherap ang sa mga matugang na nagturog sa paglaom kang pagkabaliwat asin ang gabos magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa malalawgon. Kaya kami gabos na mimibi kami, tanganin kay iba ni Santa Maria, very na ina kan Diyos, kay iba ni San Jose sing esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos santos, na kay tupa, kagaya sa imo, magkanimaging keras kang buhay na dengan sagkoran, mag-umaw, asin magpa-maraway sa masiriman, uli sakit mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos mamakakaman sa pagkasarok ang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarwayan, sa gabos na kapanunang mga panahon. Amen. 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 Sa tong mamang awiton, matataramon, tinugon sa to, kanstong kaguranan. Amanya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa arualda, itao mo sa nguyangunyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan, warasan sa kandaw niya mo ang katininungan, tanganing kami natabangan kan simang pagkaherap. Agin danit aling ka sa kasalan, asi manigtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami naghalat, kan magmampaglam asin pagdatong kan simang paliligtas na si Yesu Kristo.
Yesu Kristo ang kabaranaan, ika nagsabi sa mga apostoles, katininungan iwinawalat ko sa Indo. Ang sakong katininungan itinato ko sa Indo. Hari pagilngan sa mga kasalan, kunya pagtubod kan sa imang simbahan. Asin pagkanigua, nasa mapatuninong ang simang kabaranyog, susog sa imang kabutan, ika na nabubay sa naghahade. Sa kapanahonan, mga panahon. Amen. Ang katininungan sa taong kaguranan, dahil ni mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatan kita kang tanda ng katininungan sa ingabos. Maluhod po. Uya ang kodero kan Diyos, uyan papara ka makasalang kang kinakban. Palada na may inapod sa mamagikay ni kodero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Tangani po na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas, dai na kaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwan ng mga lay Eucharistic ministers na mataunin komunyon sa Indo. Magtindog po tabi sa tinalaan na lugar, asin mag-ako nin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw po sa right and left wings kan simbahan, maghalat po nguna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya. Salamat po.
Matindog po. Mamibi kita, edok ang payong. Kaguranan kami nag-aako ka mga mamarwayon na misteryo, naghinguha sa pagpasalamat sa imo, tamantang uya pa sa daga, kami tinutugutan mo dawak mo niyan, na makisumaro sa mga bagay na langit noon, huli kay Kristo sa moong kaguranan. Amen. Maluhod. Pamibi kan simbahan ning Caceres na nakikilakbay, nagikisimaro, nagikiras, asin nakikimisyon. Uya kami sa tubang mo Espiritu Santo, nagakatiripon sa ngaran mo. Magdanay kalugod sa aming mga puso, ikan sulong magyasa mo. Tugduan ang dalan na dapat ning agihan, asin kung paano niya mo yan masundan. Kami mga maluya, asin makasalan, ari pagtugot na makagibo na dayoyan sa imong kabutan. Ari pagtugot na ansa mong kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa salang dalan o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasimilugod ang pagkaburunyog sa dani mong pagantabay. Tanganing sarbay kami maglakbay pasiring sa buhay na day nga sagkoran, asin day makasuhay sa dalan ng katotohan. Inigabos inagad mi sa imo sa paghiro sa lambang saro asin puso. Kasaro kan ama asin kan aki sa kapanunan ka mga panahon. Amen. Matukaw po sa lipot na panahon. Ngunyan, ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigwa po kita nin second collection para sa pangangaipo kan mga katikista asin mga iba pang formation-related activities kan parokya. Nagpapasalamat po kita sa mahal na Diyos, huli sa pagbaba kan mga kaso kan COVID-19 transmission digdi sa satuyang lugar. Kun kaya, mantang kita padagos na naglilikay, luhay-luhay man kita na nagbabalik sa normal na mga aktibidad na sa tong ginigibo sa simbahan. Kung kaya, buot po niya mong ipaisi, enot, an pagdagdag kan kapasidad kan mga tao sa laog kan simbahan. Imbes tulo an kada tukawan, gigibuhon ta na pong apat. Ang paggamit ng face mask, padagos na pinag-iimponer sa gabos na minaatinder kan misa o anuman na okasyon. Ikadua, ngunyan na panahonin Kwaresma, ang pag-via crucis o pag-estasyon kada Domingo, ginigibo niya to sa patio kan simbahan sa oras na alas 4 nin hapon, antes an alas 5 na misa. Ikatulo, puon kan March 9, sa tuya na pong binuksan ang pintuan sa likod kan simbahan para sa mga devoto na buot magrani asin magdulot nin pamibi kiina. Mantang samuya man na ipinapakiulay, na dainango na magduot o magpahid nin panyo sa imahe ni ina. Siring man, sa parehas na aldaw, sa tuya man pong binuksan ang Adoration Chapel sa limitadong kapasidad sa mga buot magpamibi. Financial Report, collections for the week from February 28 to March 9, 2022. Cash receipts, daily collections, 22,070 pesos. Sunday collections, 22,547 pesos. Pro Seminario, 8,772 pesos. From the collection boxes, 3,111 pesos. Total collections for the week, 56,500 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Ayan family, Daichi Paul Taniguchi, Melba O. Popanes and family, Jen Norberte, Ian and Jem Deliva, Celeste Sioso Bumatay, Angeli Agustin, M. Dacudaw Cycle Center, Ronald Capillan, and 4 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon.
An kaguranan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Binisinan kamo kan Diyos kakamhan, an Ama, asin an Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa magdani kita sa katuninong ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Kanyatan sang malaina. Nabubuhay para sa sadiri lamang. Daing sisay mga nagagadan para sa sadiri lamang. Kita gabos may paninimbagan sa lambang sarot. Kita gabos piniripon ng Diyos sa pagkamuot. Viva el Divino Rostro! Viva! Pakanyato sa kaguranan. Diyos Marina dapo sa gabos.